Isang magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating pong gawain sa gabing ito para po sa ating live Bible study. Yan, sige po. Ngayon po ay araw po ng Wednesday. At ito po yung ating kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon po tayo ng live Bible study. Pakinggan muna po natin ang isang awitin ni Renz Valdez na may pamagat pong naway maging karapat-dapat. Upang sa iyo'y maging karapat-dapat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sa aking kamag-anak, yan, kay Rogelio Eugenio Ridor. Magandang gabi sa iyo. Ang tawag po namin sa kanya ay Totoy. Yan. Magandang gabi sa iyo at sa iyong family. Diyan ka ba ngayon sa San Marcelino, Toy? Patuloy kayong mag-ingat dyan. At ganoon din kay Ate Anita Benitez. Isang magandang gabi po sa inyo, Ate Anita. Sige po, ito po yung ating unang pagkakataon para po sa ating live Bible study. At ang ating pong tekstong batayan ay buhat po sa Mateo chapter 3 verses 1 to 12. At ganito po ang ating mababasa. Ang pangaral ni Juan na taga-bautismo. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na taga-bautismo sa ilang ng Hudiya at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon.
Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa lahat naman ng hayop, at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulutukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Hudiya at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang mga maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y magkakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo ang inyong mga buhay, sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Pinagpala pa tayo sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na magkaroon ng panalangin na kapapasalamat sa Diyos. Kapangyarihang Diyos, ang aming pong pagkapasalamat sa iyong pong banal na pangalan, aming pong inialay at ipinamamanhik. Kami, Lord, ay lumalapit na may kababaan sa iyong dakilang pangalan. Pasalamat kami, O Panginoon, sapagkat sa buong araw na ito ng Miyerkules, iningatan niyo po kami, maging ang aming pong mga mahal sa buhay. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay sama-samang mag-aaral po ng iyong salita. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, ang gabay ng Banal Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin sa iyong salita na amin pong mapag-aaralan sa oras na ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Yan, kay Ate Beth Mariano ni Menzo. Ate Beth, magandang gabi po. Kumusta na po kayo, Ate Beth? Diyan po. At ganoon din po sa inyo pong sa inyo pong nanay at sa inyo pong family. Magandang morning. Maging kay Ate May Fabro Rolio at kay Kuya, magandang gabi po. Kay Ate Jovencia Fernando Bautista, magandang umaga po sa inyo. Yan, sa aking pinsan. Kay Jojo Abagon at kay Dabe at sa inyong family. Magandang morning. At siyempre po sa aking former schoolmate, si Connie Dial. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, pag-aralan po natin at pag-usapan lamang po natin ang profile ng mabuting mangangaral. At ang ating pong bibigyan ng pasing ngayon ay si Juan na nagbabautismo. Ito. Para po sa kaalaman po ng lahat, napakalaki po ng role ng pangangaral sa pagsilang at paglago ng pananampalataya. Ang mangangaral ang ginagamit ng Diyos na instrumento upang maiparating ang kanyang mensahe sa mga tao. Kaya po, wika sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo.
Ang pangangaral kung gayon ay ang nagdadala sa tao sa paanan ni Kristo. Ang unang layunin ng mangangaral ay pakinggan siya ng tagapakinig. Kung mangangaral lamang siya, ngunit wala namang makikinig, baliwala ang kanyang pagsisikap. Bagamat sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 11 na magaganap ang salita ng Diyos ang lahat ng kanyang pinaplano at ninanais. Nakadepende pa rin ang lahat sa kalibre ng tagapangaral. Pag-aralan po natin ngayon ang mga katangian ng isang mabuting mangangaral na epektibong gagamitin ng Diyos para isulong ang spiritual and social transformation. Para magawa natin ito, ating suriin ang profile ni Juan Bautista bilang isang mangangaral. Unahin natin yung kanyang physical appearance. Ang damit ay may bearing sa ating pagkilos. Totoo po yan, mga kapatid. Kung ang suot mo'y rugged, ang pagkilos mo'y magiging rugged. Kung ang suot mo'y formal, ang pagkilos mo'y magiging formal din. Iba ang kilos mo kung ikaw ay naka-Amerikana kaysa kung ikaw ay naka-maong at naka-t-shirt lamang. Ang sinusuot, o ano ang sinusuot ni Juan Bautista? Ano ang kanyang kinakain? Ayon po sa verse 4a, gawa sa balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Simple lang ang kanyang pananamit, walang abasto, walang luho, walang very practical. Ano po? Kaya po may kasabihan, you become what you eat. Mahalaga ang kinakain ng isang mangangaral upang mapanatili ang kanyang kalusugan para sa mahirap na gawain ng pangangaral at pagmimisyon. Ayan, ano po. Kaya po sa isang preacher, ano po, napakahalaga po yung kung ano ang ating kinakain, ano ang ating pong pananamit, ano po, para sa pagharap po natin sa ating pong mga pinaglilingkuran, ano po, maging sa pagkain natin upang mapanatili po tayong malusog po at malakas ang pangangatawan. Kaya napakahalaga po niyan. Ano ba ang pagkain ni Juan Bautista? Ayon po sa verse 4b, ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ibig sabihin po, ang pagkain po ni Juan Bautista ay organic. Walang toxic at junk food na tumitiyak sa kanyang kalusugan. Sa pananamit at sa pagkain ay malapit na malapit sa kalikasan si Juan Bautista. At ang pananamit at pagkain ay kailangang seryosong isinasaalang-alang ng isang mangangaral kung nais niyang maging epektibo sa kanyang misyon. Po, hindi po pwedeng ang isang pastor, ano po, o missionary, magpipreach sa ibabaw po ng pulpito, o sa ibabaw sa kongregasyon ng ang kanyang damit ay hindi akma sa kanyang pong gawain. One time po ako po'y naranasan ko nung ako po'y nasa isa ko pang destino, paikwento ko lamang po yung aking pong karanasan. Sunday morning po, Sunday morning, ako'y naka-short, nakasando, na nagwawalis doon po sa harapan ng kapilya. Parang mga 6 a.m. po yon o hanggang 7 a.m. 9 a.m. pa po kasi yung start po ng worship. Ako'y nagwawalis, tapos biglang may dumating na nagtatanong kung anong oras ng service. Ako naman ay masaya kapag tinatanong nila at sisimba sila. Ito na po ang nakakatawa. Noong pong paalis na sila, nag-usap-usap pala sila at nagtanong-tanungan tungkol sa akin. Sabi niya, sino kaya yun? Bakit parang gano'n na lang kung makipag-usap sa atin? Parang siya ba yung pastor? Pero parang hindi, parang caretaker ng dating eh. At inamin po nila sa akin, kininto po nila sa akin yun nung kami po ipalipat na po ng destino. So, sa pananamit po ng isa pong manggagawa ng lingkod ng Panginoon, dapat po pala'y naakba din po sa sitwasyon. Yan, so ganoon. Ako po, ito po yung personal ko pong karanasan. So, kinakailangan po na sa ating pong una-una, para po tayo ay isang malusog na mangaral ng salita ng Diyos,
Dapat po, hindi mga toxic at junk food ang ating kinakain. At pangalawa, sa ating pong pananamit. Yan. Hanga po ako sa mga pastor na nag-graduate po ng WDS. Doon po sa Wesleyan Divinity Seminary sa Cabanatuan, sapagkat sila po ay mga turo na ang kanilang pong pananamit ay talagang akma sa lahat po ng pagkakataon sa pagiging isang pastor. Yan. Magkaiba naman po ng konti sa mga pananamit po ng mga pastor na graduate po ng UTS. Nung kami po kasi nag-aaral po dito sa seminary, dito po sa Union Theological Seminary, naka-t-shirt lang kami, naka-short, pwede na yon. Basta wag lang nakasando, ano po. Pwede nakapantalon, pwede kang naka-sandals o naka-tsinelas, sapatos. Basta kung saan ka relax sa yung pag-aaral, okay lang sa mga professor. Pero sa WDS po, hindi po ganon. Dapat talagang itsurang pastor ka sa pananamit pa lang. Okay, sa pagharap naman po din sa kongregasyon, dapat pong ipakita na tayo po talaga ay pananamit pa lang, tindig pa lang, ay talagang pastor na po ng Panginoon. Ano po? Ganon din po si Juan Bautista. Ano po? Yung kanya pong pananamit ay akma din po, ayon din po naman sa kultura at pagharap niya sa kanyang mga kapwa Hudyo. Yan. Hindi po siya katulad ng mga Pariseo na masyadong maraming burluloy sa kanila pong mga kasuotan. Magkaiba po sila ng estilo sa pananamit ni Juan Bautista sa mga Pariseo at mga Saduseo nung panahon po niya. So yun po, no, ang physical appearance po ng mga ngaral sa panahon ni Juan Bautista at maging sa ating pong panahon. Pangalawa, tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon ang mga ngaral. Yan. So wala pong ibang purpose o misyon o gawain ng isang mangaral kundi yung tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Hindi siya ang daan, tagapaghanda lamang siya ng daan. Wika po sa verse 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihandaan ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang tunay na daan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Wika niya sa Juan chapter 14 verse 6. Ano po? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po ang ating pong dapat na pinakaiingatan, ano po, ng isa pong preacher o pastor. Ano po, maaaring matukso ang isang mangangaral kapag dumami na ang mga taong humahanga sa kanya. Yan. Na parang siya na ang Kristo. Kay rami ng mga world-renowned evangelist ang sinira ng popularity complex. Mahalagang laging nasa isip ng isang mangangaral na siya ay mensahero lamang ng mensahe ng Diyos. Ano po? Meron po tayo napanood po ngayon sa online. Ano po? Sabi niya, pinapalagay niyo bang mas mapalad kayo sa akin sa harapan ng Diyos? Maganon, yun pong gano'n salita. Hindi po pwede yun sa harapan ng Panginoon. Yan. At lagi po ating alalahanin mga kapatid, ang manggagawa ng Diyos o pastor ano po, ay merong mas malaking pananagutan pagharap natin sa Diyos. Yung pong karanasan po ni Pablo sa Lestra at ng mga kasamang mga apostol na dahil napalakad nila ang isang lalaking ipinanganak na lumpo, nais nilang sambahin ng mga tao, nais silang sambahin ng mga tao bilang mga Diyos. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo. Nang malaman nila ito, sila ay nagsalita sa kapulungan ng mga tao ayon sa Gawa chapter 14 verse 15. Sabi nila ni Pablo at saka po ni Bernabe, mga Ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran
ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan. At manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Kaya po, bilang isang manggagawa, kasama po sa profile ng isang pastor o missionary, kapag marami ng sumusubaybay, yan, online, sa worship service, yung pong dinadayo pa, pati po yung simbahan na kung saan nagpapastor yung isang pastor, naalala ko po yung isang kong professor seminary nung siya po ay nasa US. Sabi niya, pumunta ako doon sa simbahan kung saan ay itinayo ni Rick Warren, yung Saddleback Church. Sabi niya, long drive, 2 hours papunta roon. Sabi niya, 2 hours papunta roon, pag-uwi, 2 hours pa rin. Tapos, makikinig ako ng sermon sa loob ng 1 oras. Ng worship service, attend ako ng worship service sa loob ng 1 oras. Sabi niya, napakaganda ng kanilang worship service. Sabi niya, busog na busog ka paglabas mo. Overwhelmed ka. Bakit mo yun? 2 hours na walang traffic. Talagang sinasadya niyang makinig. Pupunta doon o matin doon po sa worship service ni Pastor Rick Warren. Ganon, pinupuntahan, dinadayo, dinudumog. Kaya po, pakaingat. Meron po isang sikat na evangelist way back 1980s na malimit itong pakinggan ng lulo ko, si J.B. Swaggart. Masyadong nalasing sa kanya pong pagiging popular. Nagkaroon siya ng malaking problema, pagsubok na hindi po niya na-overcome, hindi po niya nakayanan. Yung katanyagan ay kinclaim na po niya. Kaya nagkaroon po siya ng malaking suliranin sa kanyang pong ministry bilang lingkod ng ating Panginoon. Kaya po pakaingat. Naalala ko rin po sinabi ng aming admin pastor, si Pastor Robert Carrion. Sabi niya, 3 bagay lang, sabi niya, ang pwedeng ikabagsak ng isang pastor. Una, babae. Pangalawa, pera. Pangatlo, power. Kaya po, wag nating kakalimutan bilang isang mga preacher, bilang isang pastor, na tayo ay lingkod ng ating Panginoon na tagapaghanda ng daraanan ng ating tagapagligtas. Yun po ang ating pong gawain. Wala na pong iba. Yan. Tanda pa rin Yun po yung pangalawa. Pangatlo, tagapaglingkod ng Panginoon ang mangangaral. Bilang tagapaglingkod, kailangan mayroon siyang kababaang loob at pusong nagpapasako. Ibig sabihin po, dapat po ang isang pastor, ay hindi mayabang. Hindi porkit yung malaki ng kongregasyon mo, napunta ka na sa malaking iglesia, mataas ang posisyon mo, kung ano man ang posisyon mo ngayon, lagi nating tatandaan, tayo ay mangangaral lamang ng ating Panginoon, hindi ng kung sino. Kung ano man po ang posisyon natin ngayon, wag po nating ipagmalaki yun dahil pansamantala tayong inilalagay ng Diyos yan sa ating pong posisyon ngayon. Yan. Malakas po ang mula dito sa aming pong lugar ngayon, mga kapatid. Kaya po, sabi dito, wika ni Juan Bautista sa Mateo chapter 3 verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang hatanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Mismong si Juan
ay kinilala niya yung kanyang posisyon, yung kanyang trabaho, yung mandato sa kanya, at kung hanggang saan lamang siya. Kinikilala po niya yun. Halimbawa, ikaw ay isang mataas ng posisyon sa isang simbahan. Ako yung admin pastor. Yan. Ako na yung chairman ng ganito. Ako na ay nasa ganito ng posisyon. Ako na ang susunod dito. Aba, hindi ko gano'n. Huwag po natin kakalimutan, ano man ang posisyon po natin, tayo ay patuloy na tagapaglingkod lamang ng Panginoon bilang mga kapatid. At yun po ang ginawa ni Juan Bautista. Baka binigyan siya ng kapangyarihan, makapagpagaling, ng himala, makagawa ng himala, pero nagpapasako pa rin siya doon sa susunod sa kanya. At alam niya ang kanyang pong mandato, kung sino siya, doon sa susunod sa kanya. Yan. Alam po ni Juan Bautista ang tunay niyang katayuan sa harap ng Panginoon. Nasa kanya ang tunay na kababaang loob. Sa kanyang pakiwari, hindi siya karapat-dapat magdala man lamang ng sandalyas ni Jesus na tungkulin ng isang alipin. Sa Juan chapter 3 verse 30, sinabi ni Juan Bautista, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Marami na mga ngaral ang sinira ng pagmamataas dahil sa kasikatan. Ang sarili ang itinaas sa halip ng Panginoon. Hindi dapat makalimutan ng isang mga ngaral na siya ilingkod lamang, kung kaya't lahat ng papuri at karangalan ay para sa Panginoon lamang. Kapatid po, yung pong pangatlong profile, nakapaglingkod ng Panginoon ang mga ngaral. Atin po ay magkakalimutan ng isang mga ngaral. Pang-apat, mga ngaral siya ng pagsisisi at pagdating ng tagapagligtas. He was a preacher of repentance and herald of the approaching Messiah. Sa halip na prosperity gospel, ang focus niya ay ang gospel of repentance and the coming Messiah. Wika po ni Juan Bautista sa Mateo chapter 3 verse 2b, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Wala namang masama sa laging pangaral tungkol sa pagpapalang material. Ngunit kulang kung ito lamang ang nilalaman ng preaching. Importante ang tao ay lumaya sa kasalanang bunga ng pagkamakasarili at materialismo. Kailangan ng tao ang magsisi at magbago ng buhay. Ang Diyos lamang ang makapagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos lamang, ngunit ginagamit niya ang mga ngaral upang ihanda ang tao sa pagbabago. So yun po ang gawain po ng isang preacher, ng isang pastor, ng isang missionary. Yun po ang gawain po ng isang lingkod ng Diyos. Ang totoo, ang pagsisisi ang simula ng bagong buhay kay Kristo. Ang paglaya sa pagkamakasarili, ang magbibigay daan sa pagkahari ni Kristo sa buhay ng isang Kristiyano, tulad po ng sinasabi sa Galatians chapter 2 verse 20. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Yun po ang gawain ko. Yung isa po sa profile, ika-apat po na profile ng mga ngaral o ng mga ngaral. Siya po yung mga ngaral ng pagsisisi at siya po yung mga ngaral sa pagtungkol sa pagdating ng tagapagligtas. At yun po ang gawain ko ni Juan Bautista. Nagawain din po ng mga pastor sa ating pong panahon ngayon. Panglima, siya ay mga ngaral na hindi nagkukompromiso. Ako po. He was a non-compromising preacher.
kahit ang mga Pariseo at Saduceo na pangunahing leader spiritual ng panahong iyon ay hindi pinaligtas ni Juan Bautista. Sabi po niya sa Mateo chapter 3 verses 7b hanggang 9, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Makin po natin, nang tawagin ni Juan Bautista ang mga maimpluwensyang mga Pariseo at Saduceo ng mga lahi ng ulupong. Ibig sabihin, sila'y makabandag dahil sa kanilang maling impluensya. Hindi sila dapat paniwalaan at sila'y nakatakdang parusahan ng Diyos. Ito pa, kapag ikaw ay isang pastor, hanggat maaari, kung ang mission mo, kung talagang ikaw ay pusong maglingkod bilang isang politiko, maging magpagbantay ka sa iyong sarili. Baka naman dumating na ang panahon, gusto mong ikaw na ang kilalanin at matanyag at may taas. Ito. Di mo pwedeng ikompromiso ang pagiging mga ngaral mo. Ito. Si Juan Bautista, hindi niya binibigyan ng pagpapahalaga o VIP treatment po yung mga Pariseo at Saduceo na lumapit sa kanya para magpabautismo. Maging sila po ay pinagsabihan niya. Ang matindi nun, yung mga sinabihan niya mga lahi ng ulupong. Napakatindi po nun para po sa kanila. Yeah. So yun po, bilang isang mangaral at pastor ng Diyos, huwag po natin ikakompromise ang ating pong pananampalataya. Ganito po ang mga mangaral na kailangan natin magsasabi ng totoo no matter what, sapagkat wika nga ni Jesus sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maaring matukso ang isang mangaral na palampasin ang pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan upang hindi siya malagay sa kagipitan. Yan po. Ako po ay yung pong panahon ng pagbabalik ng ibinalik ng Senado, yung pong files ng impeachment laban kay VP Sara sa Kongreso, binalik po. Alam naman po natin na yung pong maraming pumirma doon ay pumirma alang-alang sa 150 million. Kaya meron pong mga araw doon na pinag-pray yung mga mismong mga congressman na yun na pumirma ng 150 million. Na pumirma para sa 150 million doon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Yung mga ngaral doon, ikinompromiso nila yung kanilang pagiging mga ngaral. Parang entrata nila as VIP yung mga congressman na puro na korupsyon ang ginagawa. Yun ang huwag na huwag nating gagawin, mga kapatid, bilang isang Christian. Akin mo, yung mga Pariseo at Saduceo sa panahon ni Juan Bautista, sinagsabihan niya mga lahi ng ulupong. Diba? Ang hirap po nun. Kaya dito, maaaring matukso ang isang mga ngaral na palampasin ang pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan upang hindi siya malagay sa kagipitan. Kapag nangyari ito, tinatalikuran ng mga ngaral ang kanyang prophetic role sa lipunan. May tinanggap tayong, mayroon pong isang mensahe mula sa Pray It Forward Every Day. Ganito po ang sinabi. We need preachers who preach that hell is still hot, that heaven is still real, that sin is still wrong, that the Bible is God's word,
and that Jesus is the only way of salvation. Opo. Alalahanin po mga kapatid, yung pong impyerno ay hindi nagbabago ang init. Napakainit pa rin po nun. Na ang langit ay totoo. Hindi drawing, hindi fake news ang langit. Totoo po talaga yun. Na ang kasalanan ay talagang kasalanan pa rin at mali pa rin hanggang sa ngayon. Huwag po nating babaguhin yun. Kung sinabi ng Biblia na ang magkaroon ka ng partner ng same-sex, sinabi ng Biblia yun eh. Huwag nating babaguhin yun. Mali yun. Pag sinabi ng Biblia mali yun at kasalanan yun, mali yun noon pa man hanggang sa ngayon, kapatid. Yun po dapat po natin titinang mabuti. Ano po? At ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala nang ibang salita ng Diyos kundi ang Biblia, mga kapatid. At tanging si Kristo lamang ang kaisa-isang daan para sa kaligtasan. Wala na pong iba, mga kapatid. So yun po ang profile ng isang mangaral ng Diyos, po, ng isang mabuting mangaral ng ating Panginoon. Una, yung physical appearance, napakahalaga. Pangalawa, bilang mangaral o preacher, takapaganda ng daraanan ng Panginoon. At pangatlo, takapaglingkod ng Panginoon na mangaral. Wala na pong iba, kundi Panginoon lamang. Pangapat, mangangaral siya ng pagsisisi at pagdating ng takapagligtas. At panglima, siya'y mangaral na hindi nagkukompromiso. Walang VIP treatment. Po. Talagang sa tingin natin ay kasalanan ng kanilang ginagawa. Sabihin natin kasalanan yan, kapatid. Hindi pwedeng itrata siyang VIP. Kahit na malaki pa ang inaambag niya sa ministry. Ang mali ay mali. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang impyerno hanggang sa ngayon ay mainit pa rin. At ang langit ay totoo. At ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos at si Jesus lamang ang tanging daan at katotohanan. Nawa po tayo ay napagpala ng mga salita ng Diyos sa ating pong pag-aaral sa gabi ko. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, na aming makapangyarihan, nakapagligtas. Salamat po sa paglikha mo sa amin. Bagamit kami, Lord, ay merong magkakaiba sa aming gawain ay sa pagkakatawag mo sa amin. Ngunit isa ang larawang nais mong aming taglayin, ang iyong banal na wangis o imahe. Tulungan mo po kaming laging ma-reflect ang iyong kaningningan at kagandahan sa pamamagitan ng aming simpleng katauhan. Ang mahalaga sa iyo ay ang malinis naming buhay na handang magpasakop at magpagamit sa iyo alang-alang sa aming Panginoong Kristo, nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat po ng marami. Nawa, Lord, malaking bagay sa aming pong pananampalataya at pagkatuto ang aming napag-aralan sa profile po ni Juan Bautista bilang iyong hangaran. Sa aming pong pananampalataya, sa pang-araw-araw namin pagkasabuhay ng aming tipong pananampalataya. Mapa-preacher, mapa-pastor man, o mapa-simpleng kapatiran sa Iglesia ng Diyos, ito po ang hamon sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po. Nawa po tayo ay natuto sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Kay kapatid na Sharon Manliklik at sa iyong family, kapatid, magandang gabi sa iyo. Kay Ate Demi Pablo Fernandez, magandang gabi po. Yan, sa aking misis. Kay Nanay Linda at Pastor Sam Villa, magandang umaga po. Kila Ate Beth at Kapatid George Fulton, magandang gabi po sa inyo.
Kay Nanay Zenny Enriquez, magandang gabi po sa inyo. Kay kapatid na Amor Punsalan and family, isang mabiyayang umaga po sa inyo. Yan. Okay po. Kay Nanay Nati, magandang gabi po. Kay kapatid na Melba, magandang umaga. Gabi. At kay Ate Estrella Sodaria po and family, magandang gabi din po. At kay Ate Lourdes Juan, magandang gabi po. Sige po mga kapatid. See you sa next Wednesday, alas 7 po ng gabi, para po sa ating ulit na live Bible study. God bless you all po. Amen.